ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:07 sa aga. Dali na, tukibon ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibon ang Western Visayas. Dali na, tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalultura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibon ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Tukibon ang mga solusyon. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Adlaw kita sang Miyerkules, Marso 4, 2026. Kag welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And of course, akong inyong makaupod, Hope Torrechante. Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod diri sa programa Tukib. Kahapon lang gid mga kabyanan or kagabi lang gid no, mga alas 7 sang gabi Marso 3 na saksihan sa aton nga kalangitan, especially diri sa aton sa probinsya kag syudad sang Iloilo, ang blood moon ukon ang total lunar eclipse. Dali na, tukibon ang Western Visayas. Dali na. Nasaksihan sang halos isa ka oras ang total lunar eclipse sa pungsod Pilipinas, lakip na sa probinsya sang Iloilo. Nakita nyo bala ang pagpula no sang bulan kagabi Marso 3. Madamo sa aton nga mga kauturan no ang nagbantay sang total lunar eclipse because tumalagsahon ini nga celestial show. And I believe no that is the first for year 2026 kag maybe next year or sa 2028 pa naton masaksihan ang total lunar eclipse. That's why nga tumalagsahon ini nga klase sang celestial show no ang blood moon ukon ang total lunar eclipse. Although may mga eclipse kita nga masaksihan no this year and next year, pero hindi siya total, no? Hindi siya total lunar eclipse, no? May ara sa mga penumbral, pero this year, no, March 3, 2026, nasaksiyan naton ang total lunar eclipse. Masako man ang aton nga mga kauturan, especially ang aton nga mga science enthusiast o kon mga moon lovers, no, sa pag-share sang ilang nga mga moonshots o kon mga litrato sa nakuha no sa paglantaw nila sang total lunar eclipse.
may mga dispiratis na, no? Basta may eclipse gani o kung ginasiling sa mga katigulangan, ginakaon kuno sang bakunawa ang bulan, no? That's a quite interesting story. Perhaps makatukib pagid kita sa mga pareho sina nga istorya, no? Diri sa aton nga programa. Pero may ara sang dispiratis nga ang mga nagabusong kuno hindi magwa sa tion sang total lunar eclipse. Sa rehiyon Wala ako kabalo, no? Kanong epekto ayan kung ang mga nagabusong nagagwa sa total lunar eclipse. But amo na, no? Ang ginapatihan sa pila naton ka mga katigulangan. Pero kahapon niya, mga kabyanan, kagabi, madamo sa aton nga mga millennials, Gen Zs, nagwa sila mga balay, no? Para magsaksi sining blood moon o kun ang total lunar eclipse. pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tulibon, dali na. So dali na tukibunta kay sininga aga, no, sa programa Tukib aton nga mabatian ang ginhiwat nga moon viewing sa total lunar eclipse nga gin-organize ang Iloilo Space Organization. So ang founders, no, sa Iloilo Space Organization, ang estudyante man sa Iloilo Science and Technology University, and ang isa ka co-founder is also a student, no, sa University of San Agustin. So sininga aga Tukibunta ang Western kilalawon nato, no, ang co-founder sang Iloilo Space Organization, si Sir Patrick John Fajardo sang University of San Agustin. Tulibon, dali na. Baloon naton nga abala, no, gintukod, no, sang duha nga ini ang Iloilo Space Organization. Ano ba lang mission, no, sa Iloilo Space Organization? Kag nga abala nagiwat sila, no, sa moon viewing, no, kahapon sa total lunar eclipse. Is this the first, no, nga aktibidad nila? May mga lauman pabalayan kita, no, nga mga aktibidad, no, regarding sa aton nga astronomy. Tukibunta ang Western Visayas. So tukibon naton ina kay makaupod naton live, no, via Zoom in a while ang co-founder kag ang Chief Technical Officer sang Iloilo Space Organization, si Sir Patrick John Fajardo. Problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tulibon, dali na. Tukibunta ang Western May mga nag-share kahapon sa aton nga Facebook, no, sang ilang moon photos. Thank you so much, no, for sharing your moon shots. Kay may ara halin pa sa Kipot Haniway, may ara nga nag-share. Uy, si Sir, oh, taga Haniway ni si Sir. May ara man nga taga Pavia nag-send sang iya moon photo sa messenger sang Radyo Pilipinas Iloilo. May ara man, no, from Pasig, may nag-share sang iya nga moon photo. Tukibunta ang Western Visayas. Dali na. Ang iba, no, nagreklamo kay cloudy kuno sa ila ang bula, no, natabunan sang clouds, no, kung panganod ang total lunar eclipse, so hindi klaro nila nga nasaksihan, no. Nevertheless, no, nakita nyo man sa giyapon sa mga photos nga ginpost naton dira sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo, ang kabay pa, no, nakahatag isang glimpse sa inyo ang total lunar eclipse. Meanwhile, mga kabyanan, i-check naton ang aton nga DOST Pag-asa kag DOST Fivox sa pinaka-latest sa lakat sang panahon. And of course, aton nga padayon nga pagbantay sang Bulkang Kanlaon. Unahon naton mga kabyanan ang DOST Fivox nato, no? Sa makaligad nga 24 oras, may 21 ka volcanic earthquake nga nabalhag ang DOST Fivox sa Bulkang Kanlaon. Samtang masobra 500 tons naman ang nabalhag nga sulfur dioxide flux. Sa rehiyon, libuton ta, ibaluon ta, kasaysayan kag kultura.
Western Visayas, dali na. Tumibot ang mga solusyon sa problema pinaagi. So may 21 ka volcanic earthquake nga nabalhag ang DOST FIVOC sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras kag masobra 500 tons ka sulfur dioxide flux ang nabalhag sang March 3 kahapon ina nga adlaw mga kaabyanan. And sa gihapon nagapabilin sa alert level 2 ukon nagapabilin siya no but silingon wala siya ginpasaka ukon ginpapanaog ang alert level status sang Bulkang Kanlaon. So alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Sa piyak nga bayin, ato naman nga i-check ang pinaka-latest sa aton lakat sang panahon pinaagi sa aton nga DOST FIVOC, DOST Pag-asa. Visayas, dali na. So yari na sa aton nga piyak nga linya si Engineer Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Engineer, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa subong nga adlaw sang Wednesday, March 4, 2026. Northeast monsoon nag-aapekto sa may extreme northern Luzon, kag easterlies nag-aapekto sa nabilin nga bayan sa pungsod. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man nato ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat ug panago tugas ng easterlies. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast nga magadala sang makanay tubtub makasarangan ni pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature naton generally nasa 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 6:03 ang aga kag magatunod ini alas 6 karon sa hapon. Kag ang aton nga forecasted maximum heat index para sa dakoron nga adlaw ay ara sa 39 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Engineer Leonor, no, balikan ko lang kay may ara sang balita no nga magabalik ang hanging amihan diri sa aton sa Pusod Pilipinas. Na record na bala ini, Engineer Silvestre? Yes, ma'am. Ang northeast monsoon ay nag-aapekto subong sa may extreme northern Luzon, ma'am. Mhm. Until when ayhan ini siya, engineer, no? Well, ang ini nga northeast monsoon hindi naman ni magkusoglo at ma'am kag probably pa transition naman kita sa aton nga dry season by next week or next week, ma'am. Mhm. With that, Engineer Silvestre, madamo gid nga salamat, maayong aga. Welcome, ma'am, pag maayong aga mo sa inyo sa luwas. Dali na, tugibon ta ang Western Visayas, dali na. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Leonor Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Naghatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon and also no gin-confirm sang Pag-asa actually no nga nagbalik ang hanging amihan pero hindi na ini ma-sustain kag maga-transition na in fact sa dry season ukon ang tag-ilinit nato no nga season diri sa Pungsod Pilipinas. Kasaysayan kag So, extra halong kita subong mga kaabyanan, stay hydrated, no? Magbalon sa tubig bangod nga gina-expect nato no ang mataas nga heat index every now and then no kay again naga-transition na kita sa hot o kon dry season. Philippine Standard Time 10:20 sa aga. Sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang Chief Technical Operations or Officer no sa Iloilo Space Organization, ang ilaman nga co-founder si Mr. John Patrick Fajardo. Aton kilalahon ang Iloilo Space Organization diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Ibaloon naton nga abala inigin tukod ano ang rason, anong nangin inspirasyon no sa likod sining Iloilo Space Organization. And also ibaloon man naton kung ano ka successful ang ginhiwat nga moon viewing event no sa Molo Mansion kahapon or kagabi no for the total lunar eclipse. Bantayan ina mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 10:24 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na. Sa gihapon, ini ang programa tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, kaupod si Hope Torichante. And as promised, may makaupod kita nga espesyal nga bisita. Sini nga aga mga kabyanan, makaupod naton ang co-founder sang Iloilo Space Organization. Ibaloon naton again no ang history sang Iloilo Space Organization nga inigin tukod ano ang nagtulod sa ila no nga magtukod sang sini nga klase sang organisasyon kag ano na ang mga nangin aktibidad nila no bilang isa ka grupo. So sini nga aga no, I believe ready na sa aton nga piyak nga linya o kon live via Zoom ang co-founder sang Iloilo Space Organization si Mr. Patrick John Fajardo. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello po. Good morning. Yes. So hello. First of all, on behalf of Iloilo Space Organization, I would like to express my gratitude for this opportunity na ma-interview ang among organization kag makilala pa sa mga Ilonggo. Yes, the pleasure is ours actually, Sir Patrick, no, because I myself, no, I'm a fan no sang astronomy and naga-take part kid ako no sa mga kaangay sa mga lunar eclipse nga ina, and I was happy nga ma-encounter ang inyong organization online, and gin-message ko ng inyong organization, and I'm happy nga nag-agree man ikaw no to join us for an interview. Subong nga aga, sir, no, before naton istoryahan ng total lunar eclipse nga event ninyo kahapon sa Molo Mansion, let's talk about first no your organization. Kilalahon ta na yung Iloilo Space Organization. Paano bala ini nagsugod, sir, no, sang san-o ini gintukod ang Iloilo Space Organization?
Okay, so ang Iloilo Space Organization is a group na formed by Ilonggo individuals from different schools that aim to share more knowledge about astrological activities, not only sa mga students, but para sa tanan niya pumuluyo. So ISO, or Iloilo Space Organization, partners with different institutions like, for example, si SM, Molo Mansion, schools, and that is our goal, to expand knowledge and share the experience to the public is ma-achieve natin. Ano ba lang one significant moment nga nagtulod sa inyo, sir, no, as co-founder, para tukudo na finally ang ISO, no, o ng Iloilo Space Organization? So gin-start naman ng ISO to make a private section sa amon nga school sang previously what ISS, now it is ISO. So why we started ISO is ang amon nga history is like sa mga schools naman sa una, mga about space ginatudlo na mga after mga fourth grading na or at the last pages sa mga books. So that is why sa ISO we want to teach mga students about astrology and mga anything about space. May ara na kita subong finally, sir, no, local astronomy community diri sa Iloilo City, mga pilaayhan ang miyembro sang Iloilo Space Organization, and ano nga mga schools, no, ang upod gid sa sini nga klase sang organisasyon? So currently we are at around 15 members. Right now mga schools is CPU, ISATU, and San Agustin. Okay. Yes po. Anong main mission naton, sir? Since its conception, no, anong mga main missions naton bilang isa na ka-organisasyon? Kiti collective efforts na ini, ginaupda na ini sa mga nagkalain-lain nga buluthuan, mga estudyante or miyembro, no, diri sa syudad sang Iloilo. So ang main mission gid namon is to train the next generation of space professionals through accessible space education. That is our main mission. Yes. Sir, I wonder lang, no, curious lang ako. Ikaw, sir, into science ka gid man ya. Anong course mo subong, no, nga ginakuha sa University of San Agustin? So yes, I am really interested sa science, especially sa space then. Because me and my brother, usually our elementary days, we also talk about space, what is outer space. I'm really fascinated sa mga aliens. Yes. Wow. Tapos, yes, and I am a information technology student at the University of San Agustin, fourth year graduating student. Yes po. I wonder, sir, no, sa iban nga mga miyembro ninyo, also mga kalabanan sa ila, science majors gid. Well, yes, pero they're mix na. Ayla courses is actually engineering, most of them. So they are interested in like mga rockets, mga drones, anything, mga satellites. Yes. Wow. Do ka nami, no, kay nag-ulupdanay kamo tanan. Pero sir, I wonder, kay tilay nain kamo school, nang paano kamo nag-reach out sa each other, especially ang imo nga co-founder is from Iloilo Science and Technology. Paano kamo kay ara kaya sa San Agustin, siya sa ISATU, paano kamo nag-communicate niya to finally organize, no, a community para sa mga celestial shows nga ini, no, kaangay sang lunar eclipse, ang mga anything related to science, no, nga mga kayuwatan or space events, no, kaangay sa natabo kagabi? So it started with friends again. We were friends since like first year. I see. So then start kami sa mga science. Actually wala ako na belong sa ISS.
I joined at ISO. Para Okay. silang later na ako nag-join. Pero we talked about it nga ma-start sa organization, with the team, with our friends nga like-minded man mga space individuals. Yes. Yun. Kamo nga mga space enthusiast dira sa ISO, sir, how often kamo gakita ay, no, or how often kamo ga meet, no, especially as an organization, how frequent kamo nga naga-meeting, especially kay may mga events kamo nga ginapatigayon? So gamitin kami usually around once a week or sometimes twice a week, or sometimes also in Zoom meetings and through call. So, are you willing nga mag-expand, sir, no, sa iban pagid nga mga areas? Kay you are, kumbaga, diri pa lang kamo sa Iloilo City, you are tapping our students, no, sa mga schools naton, ginalantaw nato or ginalook forward nato ng expansion sang Iloilo Space Organization. Yes, we are looking to expand man. But maybe in a few months, or yes, in a few months may expand na kami. We are currently having like 2 events this month of March and another event in April. Wow, so many things to look forward gali, no, sa ISO. Sir, anong mga ginakabisihan, no, sang mga space enthusiasts naton sa sining nga organization? Paano nyo ginabalanse ang inyong ang inyong school and also ang inyong trabaho or involvement, no, diri sa organization nga ini? I'm sure no all of you are busy. Oh, yes, all of us are busy. We also have currently exams. Right now, ako niya si founder is currently having his exam sa ISAT. And kung sino man lang available sa amon, then we can make time sa mga work. We can meet together and do our work, do our research, our work. Sir, may qualifications kamo, sir, para sa mga members ninyo? Or it's open for everybody, no, ining ISO? Yes, it is open for everybody. We really want mga space enthusiasts yun. Those who are really into science. So wala man gid gali, sir, no, sang qualifications nga dapat students lang, no. Anybody could join the Iloilo Space Organization. So that's a good news for me man, no. Kay ginalantaw-lantaw ko man yung inyong mga activities as a group nga related also, no, sa space. Anyway, sir, no, kahapon or kagabi nasaksihan naton ang total lunar eclipse, and prior to that, no, nakita ko man kung paano ninyo gin-promote ining moon viewing activity ninyo sa Molo Mansion. So how was the preparation? Anong mga pagpanghanda ang inyo ginhiwat, no, prior sa total lunar eclipse kagabi? So sa total lunar eclipse kagabi, we can say nga successful ang event. Daw man ang nagkadto from students, teachers, families, makita mo gid nga they patiently waited in line para maka-view sa telescope na gin-set up naton. So pero may instances lang nga hindi kita anon ang moon because of the trees or on the clouds. Pero ang lunar eclipse kagabi is makita man. But by God's grace, after mga few minutes, naging visible naman siya. So, aton mga families, mas na-enjoy din nila is ang eclipse, nuclear eclipse. Yes. Actually, sir, no, nakita ko sa photos nga gin-share mo, may mga kabataan, no, may mga mga students, no, nga nag-join, may alaman mga senior citizens naton nga nag-join, no, may mga photographers nga nag-join. Mix, no, ang nagpasakop sa moon viewing dira sa may Molo Mansion. Paano naton ginpreparahan, sir, no? Nagtap kita sa Molo Mansion, nagtap kita sa
aton nga equipment, paano naton gin collaborate ini tanan para mangin successful no ang moon viewing activity naton, especially for a rare celestial show no ang total lunar eclipse. So yes, we had help from Mulu Mansion to set up at their location, and we also had help from different schools. Sa mga telescope is actually from CPU pa, and we had help from professionals, our sponsors, and we are thankful for them for sponsoring us. Do ano kalawig ninyo gin preparahan, sir, ang moon viewing activity nga ini? No, kalawig, okay. So, ano siya kalawig is, since 3 weeks ago pa naman yung plan, we had a meeting with SMCT to plan with their Mulu Mansion visit and a telescope viewing. So, yes, amo na kadugay, mga 3 weeks ang preparation. Hindi man, sir, budlay, no? Kay, at that young age, no? Kay ti students ka mo, hindi man budlay nga mag-top sa aton nga mga sponsors, no? Nga to join in such a, kumbaga, opportunity, no? Nga maghiwat sang isa ka activity para maglantaw no sang total lunar eclipse, especially sa isa ka matahom no nga venue ang Molo Mansion. Anong challenge kumbaga, sir? Anong challenges nga na-encounter ninyo while preparing for the moon viewing activity? Challenges were ang time, we had to make time gid sa amon mga school nga All Brown. We had to finish our mga stuff at amon mga work sa school, so we could make time for this event sa Mulu Mansion. Yung na challenge. Kamusta ang manpower, sir, no? Kamusta yung kadamuon ninyo nga nagaparik-parik nga nagahikot gid no para nga mangin successful ining moon viewing? May enough bala ka mga staff to maximize ang inyong nga effort sa good nga masiguro nga manami ang masaksihan sang aton nga mga kauturan nga maga-join sa inyong moon viewing activity? Oh yeah, so our manpower is actually more than enough. Okay, ang 3 were attending sa mga telescope, 2 were attending sa mga guests, and others were sa jamming session naman, mga guitars and singing. Actually they are our team, man. Do ano kadamo, by the way, sir, ang crowd no nga nag-join kahapon sa Molo Mansion, because I believe may ara pagid kamo event sa may SMCT. Yes po. So our event sa Molo Mansion, we had around 500 guests, estimated 500 guests. And sa SMCT, well, we had a telescope over there, pero yung telescope namon dabi is working naman, but yung it is foggy. So ang ginamit naman sa SMCT is a telescope, is a binocular from view ang moon, blood moon. Nakita ko, sir, sa imo nga photos no nga ang inyong nga telescope sa Molo Mansion do ka powerful no kay ti dako siya nga klase sang equipment. Nag-hire pa kamo, sir, sang professional just to manage no sining telescope nga ini para sa moon viewing? Yes, we had to hire a professional from CPU and also a professor. We had to bring him here sa Molo Mansion to guide us as well. Until when, no, sir, John Patrick, no, kung until when ang aton nga activity kahapon dira sa may Iloilo Mansion? So, among activity, we started at around 5 or 6 and ended at around 9. Yes, around 9. So nasaksihan nyo gid gali ang totality no sang total lunar eclipse. Sir, as a co-founder and as a student no,
nga abala importante nga ma-expose ang aton nga mga Ilonggo youth no sa astronomy and space science? Well, it is important because para sa ating mga young professionals, basta gusto nila join sa mga space race, sa mga with Philippine Space Authority, sa mga government that know about space, they can join with us. Sir, sa base sa imo nga observation na kita mo bala no nga nagtaas ang increase sa mga Ilonggo youth naton sa astronomy, especially sa mga pamatanon, especially sa mga estudyante diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo? Oh, yes po. We had so many like interest. Usually most of them are actually students, yung mga interest sa space. From our previous events, mas nagdamo ang mga interest from our previous schools nga doon, mga like Sacred Hearts Academy. We had more like more members or students nga interested, mga youths interested sa amon nga organization. Yes. And in fact, no, hindi man siguro magdamo sa 500 ang crowd kahapon dira sa Molo Mansion kung hindi interesado ang aton nga mga Ilonggos no sa space no, space science, and especially for a celestial show nga tama ka or rare no kay tumalagsahon lang man magpakita ang total lunar eclipse. Sir, as an advocate of astronomy no, anong nafi-feel mo no every time nga ma-witness nimo ang lunar eclipse or ang kahapon no ang total lunar eclipse? I feel like what I feel is when looking at the lunar eclipse is parang relaxed ako na it's nice na makakita sa lunar eclipse once every, I think this is a rare event as well. Yes, oo. So it's lucky kung sa akon, it's lucky to experience that event. Kag anong na-feel nyo, sir, no, as founder sang ISO, no, nga makita nga nakalabot sa 500 ang mga naglantaw sa inyong moon viewing event? Well, I am greatly happy sa mga nagkaladto, sa mga nag-attend sa among event. So ISO is really grateful for the viewers, the families, the students, the teachers for visiting our event and supporting us. Nakailang events na ba, sir, ang ISO since the very start no nga nagsugod kamo as an organization? Ano nang mga activities nga natapos nyo na or nahiwat nyo na diri sa syudad sang Iloilo? So ang mga activities namon is previously sa mga schools, usually mga schools yun damo na ginadtonan or we go through we provide students some knowledge and skills to pursue their careers in space through some mga seminars, workshops, camps, and mentorship programs. Sir, ikaw personally, gusto mo ba no mag-pursue sang career sa space science? Yes po, yes. I would like to pursue this career at sciences. What do you have in mind, Sir Patrick, no? Anong mga possible no nga gusto nimo sudlan kung may aras ang opportunity, no? Especially you're still a student, no? Why maybe after college, no, may mga opportunities. Anong mga sa in mind nimo no nga posible or anong mga interest gid nimo? Well, I would like to be a physicist or a engineer sa mga science. I would like to publish my own study, my own research paper, and that's all I want in space.
No wonder no you are a co-founder sang Iloilo Space Organization. Kamusta ang acceptance sang imo nga family regarding sa imo nga role diri sa Iloilo Space Organization nga ini? I'm sure no busy ka nga daan sa school no, may other academic ka pa nga ginaatupag, may ara ka pagidya sang extracurricular activity which is your ISO no. So kamusta ang acceptance ang imo nga parents since nga divided na gid katama ang imo nga attention? So yeah, ang parents ko actually were surprised na I was a founder of Iloilo Space Organization. I didn't tell them early on. Nakabalo na sila actually mga last week lang. Wow. I was doing this. So yes. Sir, ano pang mga lauman namon, ano pang ma-expect namon sa Iloilo Space Organization? Anong mga activities nyo sa bulan sang Marso, mga nabili nyo pang activities? Also for the rest of the year, no, nga mga activities ninyo as a astronomy community diri sa Iloilo City. So if aton viewers gusto nila mag-check sa amon nga Facebook page for our next events this coming few weeks and next month sa April, you can just check our social media and our website kung may mga gusto sila nga they want to know if there are next events. And also, sir, no, before nakon ikaw pangayuan sa mga mensahe sa aton nga mga young space enthusiasts out there, no, especially Ilonggos, paano ayhan makahatag suporta ang iban pang nga mga Ilonggos no sa inyong nga organization? Okay, thank you again sa pag-attend sa aton event. ISO is hoping for more partnerships in our future events para mas damo ang maka-enjoy sa experience ini. And if anyone is interested, we are currently accepting applications to help our team grow pa. Wow. So nabatian nyo to they are still accepting applicants. So siguro last na lang sir no before we go, ang imong mamensahe sa aton nga mga young space enthusiasts no, especially mga Ilonggos nga mga space enthusiasts out there no nga nahuya lang nga mag-join sa inyo organization or makikpagbahin no sa mga organized activities kaangay sang ginhiwat ninyo kahapon ang moon viewing activity. So anong ma-message mo sa ila no? So my message to those fellow space enthusiasts is just to keep learning about space because space is really large, and I believe it is still expanding, and it is expanding faster than the speed of light. So there are a lot of these things to explore. So if you'd like, join our organization so we could explore those things. Yes. With that, sir, madamo gid nga salamat sa imo nga pag-upod diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Please also extend our gratitude man no sa imo pa nga mga co-members dira sa Iloilo Space Organization. Thank you for sharing no kung ano ang ISO kag ano pang mga activities ninyo no nga nakalinya for year 2026. Sir Patrick, madamo gid nga salamat, maayong aga sa imo. Thank you very much. Good morning. Yes. Tukibuntang Western Visayas. Ang mga solusyon sa problema pinaagi. Nabatian mga kaabyanan ang co-founder sa Iloilo Space Organization nga kahapon lang gid no naghiwat sang isa ka moon viewing activity sa Iloilo Mansion. Kay kung madumduman no kung inyo na obserbaran no kanami isang location nga ila nakitaan ang Iloilo Mansion or ang Molo Mansion dira sa distrito sang Molo sa atubang sang simbahan no kanami kay ti heritage house siya, and then may background sang blood moon o kun ang total lunar eclipse, and imagine 500 ka
pumuluyo no ang nag-join sa moon viewing activity nga ini organized by students. Imagine no, students again ang nag-organize sina, and 500 katao ang nag-join sa moon viewing nga ini. So dira naton makita the interest of the Ilonggos no sa astronomy. They are into space man sa gihapon, and they're willing to kumbaga magpila no para makita sang mas malapitan no ang blood moon kagabi. Dalina, dalina, tukimunta ang Western Visayas. Dalina, tukibon ang mga May ara na gani nga saying no mga kaabyanan. science. Under one moon, we are one community. Kaya we are looking sa ginalantaw naton isa lang man ka moon no. So it is as if nga do isa lang kita tanan. We are one community. Lunta, hibalunta, kasaysayan, kultura. And aton nga mga astronauts, ang aton nga mga space scientists, may ara na sila sang quote no or saying. Western Visayas. Ad astra per aspera o konbot silingon to the stars through hardship. Kay hindi madali mga kaabyanan nga mangin isa ka scientist or astronauts no. They have to undergo trainings no. That's why no before sila makapadulong sa mga celestial bodies naton kinahanglan sa gihapon nila sang trainings or pangabudlayan anay nila no ang ina nga feat. And kabay pa no madamo sa mga kauturan naton ma-increase pa ang numero sa mga kauturan naton nga magka-interest no sa astronomy or sa total lunar eclipse or sa lunar eclipse, so solar eclipse no. Because these are rare phenomena mga kaabyanan, yung mga eclipses naton, is alang man na sila nagapakita sa aton nga kalangitan. Aside from that, no, ang aton aside sa mga eclipses naton, alauman man no ang planetary alignment. Another celestial show man ina sa aton nga mga kalangitan kay it's rare nga mag-align no ang mga planeta naton. So ang Earth, Jupiter, Venus, no, there are times nga nag-align na sila mga kaabyanan. Kag kitaon na siya even sa naked eye. You don't need kinanlan gid sang powerful nga telescope para makita mo ang aton nga mga ang aton nga planetary alignments. Ma-distinguish mo man siya actually. And there are apps no sa App Store or sa Play Store no. Pwede ninyo ma-download para ma-locate ang aton nga mga stars or planets no sa aton kalangitan. Kinahanglan mo lang nga itutok no. That's siguro ang advantage sang mga apps nato or applications naton to the help of AI. Kay itutok mo lang ang imo nga cellphone, malocate mo na kung diin ang moon, especially on cloudy days no. Malocate ang moon, malocate ang star constellation no, and all other nga mga celestial bodies no. Pwede mo dira itutok sa imo nga camera and malocate na no ang ila nga position. Bantayan man mga kaabyanan diri sa programa Tukib kay i-check man naton no kung saan ang mga meteor showers naton no. Naka-participate na ba kamo sa meteor shower viewing no kay manami man ina nga experience. Philippine Standard Time 10:55 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok. Thank you so much no sa inyo nga pagsubaybay no sang programa Tukib, ang Science and Tourism program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Syempre, thank you man kay Sir Patrick John Fajardo, ang co-founder ng Iloilo Space Organization, sa pagpakigbahin sang ilang organisasyon kag ilang mga aktibidad. Masako ni si Sir actually students ni sila, may mga klase no, may mga
may mga exam siling gani niya no, hindi available ang ilang isa pa ka co-founder kay ti may exam no sa Iloilo Science and Technology University. So again no, precious katama ang mga oras nga ginahatag nila sa aton. Syempre kamo man no nga nagtutok sa aton nga Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermore Aventura. Sa transmitter si Sir John Magallanes. Buwas mga kabyanan, exciting naman ang aton mangin tupiko kay may makaupod kita nga isa ka balik scientist. May makaupod kita buwas mga kabyanan nga isa ka balik scientist, isa ka engineer. So makaupod naton si Dr. Cyrus Gomari, isa ka balik scientist sa idalom sang Balik Scientist Program sang Department of Science and Technology. Siya ang CEO, founder sang Sirmo, isa ina ka transportation application. No? So we'll see, no, buwas ko ano bala ining Sirmo, paano ini makabulig no sa mga LGUs kaangay sang Iloilo City kag Iloilo Province. So that's it mga kabyanan. Nangin kaupod ninyo Hope Tarichante kag iniang Tukib. Dalina, tukibon ta ang Western Visayas.